Pagkat ikaw na lang ang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Purihin ang Diyos. Ang Diyos natin ay napakabuti, napakaganda ang kanyang kalooban. Lahat ng mga pangako niya ay tunay nga na ito ay totoo, makapangyayari sa atin. Ang kailangan lang tayo ay manampalataya mula sa ating puso. Sa araw na ito, ang aking pong ibabahagi ay may title na Say and See. Sabihin mo at makikita mo. Ito ay mula sa sulat ni Mark chapter 11 verse 23 na sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo, "Assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have what he says." So dito sa talatang ating binasa ay there is real power in what you say. Mayroong kapangyarihan. Yung mga bagay na lumalabas sa ating bibig, yung mga bagay na ating tinuturan. Dahil sinabi sa salita ng Panginoon na ang ating salita ay binhi. Ibig sabihin yan, buhay. Yung mga salita na ating binibigkas. Now, sa ating pagsasalita, ay tayo po yung unang nakakapakinig. At yun po ay malaki ang epekto sa atin. Sabi nga dyan, you will have what you say. Mapapa sa iyo, ano man yung mga bagay na tinuturan mo, sinasabi mo. So kung ano yung ipinahayag mo, ito yung magdadala sa iyo sa tagumpay mo, o sa pagkatalo mo. Depende yan kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Depende yan kung ano yung binibigkas mo. Katulad nga ng mga binanggit na aral na ng ating mahal na Bishop Vicky Sebastian na sinabi niya na itong taon na ito, 2024 is the year of the mouth. Pay in every word. Na ibig sabihin, anuman yung mga bagay na ating dinideklara, anuman yung mga ipinuproklama mo, sinasabi mo, mangyayari sa'yo. Amen. Kaya kailangan tayo po ay mag-ingat. Ikaw ay mag-ingat. Mag-ingat tayo sa mga lumalabas ng mga salita sa ating bibig. Kaya ang dapat nating sabihin, salip na tayo ay mag-complain, salip na tayo ay mga bagay na negatibong, mga bagay pa yung masalalabas sa bibig mo, huwag nang ibuka ang bibig. Sabihin lamang kung ano yung mga mabubuting mga bagay. At tunay nga, ang mga bagay na to, mga salitang to na mabubuti, na yung binigkas, alam po ninyo, ito po ay mayroong mabuting effect nito sa inyong buhay, sa ating buhay. Dahil sinabi rin sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Death and life are in the power kung ano yung sinasabi mo. Amen. Yun po yung sinabi niyan. And those who live it will eat its fruit. Buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. So nakadepende yan sa'yo. Yung mga bagay na lalabas sa iyong bibig. At ang sabi dyan, makikinabang. Ang bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So sabihin lang natin, speak the words of blessing. Speak the words of healing, favor mula sa Panginoon. Yung salita pong say dyan na sinabi, ay ibig sabihin po, repeat God's word. Ulitin po natin. Bigkasin natin yung mga pangako ng Panginoong Diyos para sa atin. Amen. So, dapat po natin na matutunan na magsabi ng mga bagay, lalo na sa mga pangako ng Panginoon. Alam po nyo, pag natutunan po natin na sabihin yung mga bigkasin, ideklara yung mga pangako ng Panginoon, alam mo ba nangyayari? Yung faith mo nag-i-increase. Amen. Sa pamamagitan ng mga tinuturan mo, sa pamamagitan ng mga idinideklara mo, eksakto kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito yung isigaw mo. Ito yung ideklara mo. Amen. Sabi nga po dyan sa Romans chapter 4 verse 17, call, say. Yun po yung sabi dyan, yung call that is say. Those things which do not exist as though they did. So, ito pong talatang ito, sabi niya, tawagin mo yung mga bagay na parang nandyan na.
at darating nga, nandyan na. Ito pong talatang ito ay it's not asking faith, but saying faith. Siyempre, kung galing sa puso mo, ito ay sinasabi mo sa pamamagitan ng iyong pagdideklara ng mga pangako ng Diyos sa'yo. Amen. Katulad ni Abraham, si Abraham ay nagsalita siya. He spoke those things that as though they were. At ano po nangyari? Nangyari po. Amen. So, ang gawin po natin, palakasin po natin yung ating pananalig sa Panginoon. At ito ang ginagawa natin, ang nangyayari po, lumalago tayo. Kapag tayo po ay patuloy na inuulit ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. At makikita natin ang resulta nito. Say and see. Sabihin mo, makikita mo. Dahil sabi mismo ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 11 verse 20, if you would believe, if you would say, you would see the glory of God. Hallelujah! Speak the words of blessing. Speak the word of favor and healing. Sabihin mo ang salita ng Diyos na walang pagdududa. At makikita mo ang resulta ng iyong mga idinideklara. Amen! So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat, O Diyos, sa pananalig na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa aming puso, na pagbinigkas namin, Panginoon, inulit-ulit namin, Panginoon, yung mga pangako mo na nakasulat na, O Diyos, sa Biblia. Ito nga po ay makapangyayari sa amin. Salamat nga, Panginoon, sa Kanya nanonood ngayon, pagpalain mo nga po siya, Panginoon, at dalangin ko ano man yung ninanasan niya sa kanyang puso, Panginoon, na pagpapala, pabor, ipagkakaloob mo po sa kanya. Pagpalain mo nga po siya sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos.